All right. All right, guys. Welcome back. Uh, welcome back to the another video. And sa video na to, guys, pag-uusapan po natin etong si Pau Salud sa mga sentiment niya, yung nilabas niya ngayon sa channel niya regarding doon sa, yung pagtawag niyang plastic o pagtawag ni General Capsimero sa kanya as a plastic. Now, eto magre-react lang tayo, guys. Magre-react tayo and this is purely my opinion. And at the same time, of course, kailangan din natin pag-usapan kung ano ba talaga ang tingin natin na pwedeng gawin at pagpulutan ng aral. Okay? Now, sa video na to, guys, dito makikita natin may mensahe siya sa puso o may mensahe siya sa puso para kay Casimero. Pakinggan natin and then dito magre-react tayo. Okay? So, after that, sasabihin natin kung ano yung sentimento o anong tingin natin, di ba? Ang importante kasi dyan is alam natin kung totoo ba o hindi itong mensahe na to. Okay? Now, here we go. Nas. Isa ka sa pinakamagaling na boksingero ng Pilipinas. Hindi na makakalimutan ng boxing ng tao ang kagalingan mo. Maaalala ng boxing ng Pilipinas ang husay mo. Napapansin ko, guys, may background sa music siya sa sa video na to. Pag mga ganyan kasi, especially I am advocate sa mga poverty porn, anti-poverty porn. Pag yung mga vloggers kasi na mayroon silang tinutulungan with the background music, sad background music, para sa akin yan. Yung baga, big no yan. So, when you do some content na with a sad background music, alam ko na. Ano yan? Ibig sabihin yan. Okay? Ang mga exciting at memorable na laban mo, yung mga panahon na tinataas mo ang bandera ng Pilipinas. Kahit anong sabihin ng tao, ng mga fans, ng mga hater mo, ng mga basher mo, at kahit anong sabihin ko, walang hindi makapagsabi na hindi ka magaling. Sasabihin ko sa lahat at uunahin ko na magpakalat sa lahat ng nanonood dito. Miski ako, ikaw na nanonood dito, alam natin lahat na siya ang isa sa pinakapaborito nating boxer. Ako, oo. Isa. Well, of course, nagiging paborito ni Pau Salud yan. Dahil nga, dun siya humahatak. Let's be honest, guys. Sa lahat ng boksingerong kino-cover niya, dun siya kay Casimero humahatak talaga ng views. That's the reality. No? When you say favorite kasi, di ba? When you say favorite, alam pa I just want to make this reaction on you. Okay? When you say your favorite, when the time na nandun siya sa Manila team, di ba? You should not be in the middle. You should choose the side of Casimero nung time na yun. Right? So, meaning to say, you're not choosing him because you're not hindi mo siya paborito. Diba? You are in the neutral ground, kumbaga, parang gano'n. So, wala kang favoritism. And that's what I understand about you. Wala kang favorite. Wala kang favorite. Wala kang General Casimero na favorite. Alright? Simula pa nung magkita tayo. Naalala mo pa ba? Hindi ka pa maangas noon. Ikaw mismo nagsabi at yung kapatid mo na ako yung unang vlogger na nakilala nyo. Ako ay isang hamak na taga-suporta at fan ng boxing. Nakitaan kita ng galing, nakitaan din kita ng kabaitan. Kahit hindi mo aminin, marami din tayong pinagdaanan. Saksi ang social media dito. Nandiyan ang ebidensya. Hindi ko na isa-isahin. Ang nangyari na naging dahilan ng ating hindi pagkakaintindihan ay lumaon sa pag-aaway. Aminado tayo, aminado ako. Na meron din mga nasabing hindi maganda. Ayun, 'di ba? Kasi 'yun ang doon. Ako based on what I remember, you choose, you kumbaga you considered yourself at that time that you are a Team Casimero. 'Di ba? So when you going to say you are a Team Casimero, meaning to say you're not going to
kumbaga, ang nangyayari kasi parang nung time na laban nila Donaire, nagiging ano ka, parang namamangka ka o kumbaga na ano tawag doon yung mga idioms na yun, namamangka ka sa dalawang ilog, 'di ba? You wanna be play safe on that moment kasi nga of course, Donito Donaire and then Casimero. So, para kung saka-sakali may mapupuntahan ka. Pero yun nga, since you claim it na you are part of Casimero team, siguro yun ang na-feel nila. They thought that you are part of Casimero team. But at the end of the day, you choose to be in the neutral or balance, kumbaga ganon. So, baka hindi nila naintindihan na that's what you need to do, no? Hindi rin naintindihan, but what they understood is ikaw ay team Casimero. Sana sa simula't simula pa lang, sinabi mo na nun, no, bago maglaban o bago na-announce yung laban ni Tata at saka ni Champ Donaire, sinabi mo na ako magiging neutral ako, wala akong kakampihan, hindi ako magiging part ng Casimero. Baka, dung part na yun, baka maintindihan pa nila. Di ba? Naging saksi ang mundo ng boxing. Ginawa tayong telenovela eh. Sa mga tagasunod mo, ikaw ang kanilang idolo. Nakita nila ang hirap ng mga dinanas mo. Hindi ito tungkol sa akin. Kaya rin ako nagsasalita dahil Sobrang hirap yun. Mantakin mo yung tinatawag natin na act of lasciviousness. Hindi basta-basta yun. Nakaka-depression. Di ba? Yung trahedya na yun, that was one of the publicly issue, a case fabricated against the boksingero natin. And you choose not to talk about it. And you choose not to condone a person who created that kind of fabrication story or case. Dito, makikita mo sino yung pinoprotektahan. Dito, makikita mo na you are not in the side of the truth. Diba? Ako, that's what I observe. Sorry ha, pero yun ang na-observe ko. You're not taking the side of the truth. Mas pinili mo yun na wag pag-usapan, wag i-condone, no? Yung nangyari na yun, dahil may mamalaking papel sila sa boxing industry. And that's what make people see you as a hypocrite. I'm not saying that, but a lot of people, yun ang masaklap doon, Pao. Kasi nga, ako, I understand your professionalism. But when it comes to this video, I would say, medyo hindi totoo eh. You're not saying it, you're not sincere about saying sorry about or to the person who's actually a victim of malicious and a libelous and a lot of things going on to destroy his career. Pasensya na, yun ang na-observe ko as a fan. Since in the beginning. para sa ito. Maraming tao na naging kaibigan mo. May ilan dito naging kalaban mo. Meron tao na gusto kang pabaksakin. Hindi ako yon. Pero lumaban ka. Naniwala ka sa sarili. Parang bumagsak. Bumagsak ang karir mo. May mga panahon na nasa taas. May mga panahon na parang bumagsak yung angas mo kasi angas ng Pinas ka eh. Okay. May mga panahon na parang bumagsak. Bumagsak ang karir mo. May panahon talaga yun. I mean, that bagsak na bagsak talaga siya dan. Iisipin mo, tanggalin ka ng belt. No? And at the same time, yung Gab noon wala sa side niya. There's a lot of things going on those cases. Sinasabi niya dahil nga sa sauna. No.
Hindi yung punot dulo na yun, may punot dulo bakit nangyari yun. Isipin mo, may traidor pa nga sa grupo nila. Di ba? Kinuwento pa nga ni Silver Boys kung sino yung traidor doon. Di ba? Na nagsisend, nagbibigay ng update sa kalaban nila. Meaning to say, maniobra ang lahat. And you choose not to talk about it. My goodness. Yun ang ayaw ko talaga sa itong industriya na to. No, you always say a lot of people like bloggers or like you and others saying that you wanted to protect our boxers, but you are not. It's only selective. And that's the truth. And right now, you're making this kind of video with the sad background music showing that you are sincere about what you're saying. And for me, hindi makapan, I mean, you're not getting the kumbaga, hindi mo nakukuha yung respeto ko sa ganyang klaseng style na sad background story. May mga panahon na nasa taas ka, pero hindi ka sumuko. Kasi nga, angas ka eh. Pinakita mo yung tibay ng puso mo. Maraming mga tao, kasama, ang dumaan sa buhay mo. May ilan, gaya na sinabi ko. Well, there are only few people who with him right now. When he was down, sinamahan siya hanggang tinawid nila yon. Although, yes, there are people who are actually left dahil may kasamsama, meron talaga silang dugong sakim, traidor. Meron. Hindi ko nasasabihin kung sino yung tao na yon. No? Pero alam nyo kung sino yung tao na yon. Masaklap lang na ang tao medyo maganda na yung takbo. No? And you are trying to make a scenario na you care about the boxers, you care about Tata. Ang pangit, no? Although there are times that I respect you, Pao, when it comes to being a professional, but this time around, I totally disappointed about what you're doing right now. This is not sincerity. No? This is not 100% sincerity. Kaibigan, naging kaaway. Pero normal na proseso ito ng buhay. Hindi natin kontrolado ang sasabihin at desisyon ng ibang tao. Ang sarili lang natin ang pwede natin gawa ng paraan. At sa huli, nasa sayo lahat yan. Alam mo yung huling laban mo kay Luis Neri? Pinakita mo sa mundo na kaya mo. Kaya mo na gawin ang gusto mo. No. He proved it not to himself because alam niya yung sarili niya na kaya niya. He proved it to everyone out there who criticized him, who looked down on him. He proved it, no? Na mali kayo. Mali yung mga pinagsasabi nyo. Mali yung iniisip nyo tungkol sa grupo nila. And this is one thing that I would like to appreciate with this magkakapatid. Sa panahon na binubugbog sila, they're still continue fighting. And they never give up. Ang dami nyo bumubugbog sa kanila sa social media. How you destroy the credibility of a person. Binugbog nyo sila sa totoo lang. And continue guys. Na ikaw ay isa pa ring dekalidad na boksingero. Ako, sa maniwala ko, hindi. Napahanga mo ko. Nung una, aminado ako, duda rin ako sa kondisyon mo. Pero nung makita ko yung kondisyon mo, sinabi ko, see? This is what I'm talking about.
The only time na napapahanga ka na napabelieve ka na, is when you saw that Neri is overweight. Let's put in this way. Kung hindi naging overweight si Neri nun, at hindi rin naging overweight si Tata nun, what do you think will be your perception during that time? What will be your thought about that coming fight? Yung laban na yan. Kung parehas sila na walang issue sa timbang. 'Di ba? Sabi ko sa sarili ko, kasi meron na to. Kahit nung una, sabi ko parang, kung wala sa kondisyon si Casimero, baka Neri yan eh. Pero si Neri yung wala sa kondisyon eh. Sinabi ko to, although ang pinagkakalat ng mga tao, yung una kong sinabi, nagbago yung isip ko. Alam ko na mananalo ka. Pumusta nga ako ng malaki. Sobrang saya ko. Sinabi sa sarili ko, magiging mas mabait na ako lalo sa kanya. Magiging mas, kumbaga sensitive ako kay Casimero. Walang pakialam sa fans minsan eh. Kasi ang adhikay ko ay magsalita ng totoo. Kasi yun ang sineserve ko. Okay, now that's the point. When you're going to talk about the truth, tell the whole truth, not the partial truth. Because you know already, you know what's going on behind that sad story, that ridiculous story sa karera ni Tata. You know what is the story about that? You know, sino yung mga tao nagmamaniobra dyan? Again, babalikan natin ang pagmamaniobra sa pagsira ng karera ni Tata. You know who are those people behind all that? Yun lang. Pag binulgar mo, pag sinabi mo na hindi mo nagustuhan yung pinaggagawa nila ng una, yung mga fabricated case, well, in fact, there is a recorded conversation about that, and was dismissed. No, court was actually dismissed that case because hindi naman totoo. Why not talk about that? In that way, you will get the respect of those people na nakakasubaybay sa storya na yan. I'm one of those. Diba? Eto lang. I don't want this video too long. Nakita ko lang itong video ni Pau Salud just early in this morning. No? And I feel like hindi wala eh. When you say mensahe sa puso, that's very, kumbaga, hipokrito ang tingin ko dito eh. Sorry pa pero yun talaga nakikita ko. No? It will be better without the background music and without reading a script. It will be better that you say it through your heart. Yung wala talaga kang binabasa, na wala kang piniprepare dyan. Because the truth will just come out. Not based on the script that you wrote. Alam mo yan. Why not saying it in the public? You are one of the biggest, sabihin natin, one of the biggest podcaster or sport vloggers, no? Sa Pilipinas. Why not condone, again, why not condone those people who created a fabrication case o fabricated case o doong mga tao na sumisira sa karera niya. Not because of the people surround them. They are not destroying Tata's career. They don't have any intent or intention to destroy the career. They are just a fan. They just want to be part of their success. They just wanted to be part of their achievement. And they are being proud as a Filipino that they are supporting their boxer as sinusuportahan nilang boksingerong Pilipino. They are proud.
And again, overall, although nakita ko na itong video and I just want to react on this, nakita ko, I don't see the sincerity of Pau Salud here. If you want to make another video that comes from your heart, do not read a script, no, and condone those people that need to be condoned. And that's it. Thank you. See you next time.